Good morning, Philippines. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, September 8, 2024. As usual, ang atin pong social media ay namamayagpag sa mga kasalukuyang balita pa rin. Itong sinasabi po natin na mga diversionary issues tungkol po sa investigation na ginagawa ng Quadcom, investigasyon sa KOJC, investigasyon kay Alice Goo. Ito po ang mga namamayagpag pa rin na balita. At katulad po ng sinasabi natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, natabunan na ang isyu tungkol sa pagiging bangag ng ating Pangulo. Nakalimutan na po, hindi na po napapag-usapan yan. Dahil abala po tayo dito sa mga nangyayari tungkol kay Alice Goo, tungkol sa harassment na ginagawa ng PNP dito po sa KOGC, at lalo na po itong investigasyon na ginagawa ng Quadcom o ng Quad Committee ng Lower House. Ang Lower House abala sa Quadcom, ito namang Senado abala dito sa KOGC at dito kay Alice Goo. So, dito po nakatuon ang atensyon ng administrasyon na siya naman pong sinusundan ng atensyon din ng sambayan ng Pilipino. So, ang Malacanang with Marcos Jr. as President and Lisa Araneta Marcos being the First Lady, together with all the agencies and the government, abalang-abala po sa mga nabanggit na mga issues. So, ano po ang resulta? Nakalimutan po ang mga dapat na gawin sana ng administrasyong Marcos Jr. towards solving the pressing problems of the Filipino people. Halimbawa po, ano po ba ang pressing problem natin o problems? Well, of course, tuwing uulan, bumabaha anywhere in the Philippines. Tuwing umuulan po. Ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino ay lalo pong mas nagiging malalim in terms of unemployment rate increases instead na pagtuunan kung paano bumaba itong inflation rate, itong pagmahal ng mga pagtaas ng mga bilihin, lalong-lalo na po sa mga basic commodities and services. So, the whole administration of PBBM is harping on the past, of course, with the lower house, with the Congress as an instrument under the guise of investigating the past relative to the alleged human rights violation at PRRD. This is the worst of Filipino politics, na kung saan tila nag-i-enjoy ang sambayanan sa
panunood, sa pakikinig ng mga ganitong investigasyon. At yung ating mga opisyalis ng pamahalaan, particularly Congress, instead na maging proactive in terms of looking forward how to solve the present and the future problems, they are delving on the past, harping of the past. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, paulit-ulit po ito. Noong panahon po ni Cory Aquino, sa loob ng kanyang panunungkulan ng 6 na taon, wala pong ginawa sila kundi sisihin, habulin si Ferdinand Marcos Sr. kung saan yung kanilang inefficiency of governance ay isinisisi kay Ferdinand Marcos Sr. Naubos po ang termino ni Cory Aquino sa dalawang aspeto. Payamanin ang mga oligarchs at libangin ang sambayanan sa paghabol tungkol sa mga Marcos. Pag-upo po ni Pinoy in 2010 to 2016, the same thing. Yun po ang ginawa ni Pinoy. Walang ginawa ang administrasyon ni Pinoy kundi ubusin ang panahon ng kanyang termino upang imbestigahan di umano yung alleged corruption committed by PGMA o Pangulong Gloria Macapagal Arroyo for the whole 10 years in her governance. So, wala pong nagawang developmental si Pinoy sapagkat ang kanyang administrasyon ay nakatuon doon sa paghahabol sa mga sinasabing korupsyon ng panahon ni PGMA. In the same way, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong kasalukuyang administrasyon Marcos Jr. O ni PBBM, nangangalahati na po halos ito. Wala rin pong nagagawa kundi magpasarap sa buhay, pumunta sa ibang bansa, magpayaman sa pamamagitan ng kanyang asawa sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. At ang iba't ibang agency, especially Congress, ay walang ginawa kundi ubusin ang oras investigating on the alleged human rights violations of PRRD. Yung mga EJK, yung POGO, yung itong harassment na ginagawa ng PNP laban sa kay OGC, kay Kibuloy. Na alam po naman natin na kung bakit ginagawa yan, sapagkat si Kibuloy ay isa sa mga loyal kay PRRD. So in other words, sa halip na
maging forward, maging futuristic ang administrasyon upang pagtuunan ng pansin kung paano maresolba ang mga kasalukuyang problema at ang darating pa. Inuubos ang oras ng ating mga opisyal ng pamahalaan upang tingnan ang nakaraan at di umano habulin, papanagutin kung ano ang pagkukulang ng nakaraang administrasyon. Where in fact, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung titingnan po natin, despite of the inefficiency of the Pinoy government or administration, yung administrasyon na PRRD hindi tumingin sa nakaraan. Although akala ng lahat, ng marami, hahabulin si Pinoy ni PRRD sapagkat iyon ang traditional sa mga nakaraang administrasyon. Although nakita din natin sa panahon ni PJMA, walang ganong paghahabol kay Joseph Estrada, kay Ramos, wala pong ganon. Naging ang approach ni PJMA din, pagtuunan ang kasalukuyang problema noon at yung darating na panahon. Sapagkat kung maalala po natin, it was the time of PJMA na nagkaroon po ng world crisis na kung buong mundo po ay talagang nagkaroon ng economic setback na kung hindi po naging magaling ang ating Pangulo noon sa katauhan ni PJMA, ay talagang mahirapan sana ang Pilipinas. But then, because of PJMA being a good president who did not look back of what her predecessor did, instead nag-concentrate siya upang masolve o magkaroon ng solusyon ang kinakaharap na problema noong 2007 no dulot ng world crisis. Hindi po naramdaman ng mga Pinoy ang kahirapan masyado na nangyari noon dulot ng world crisis. Pag-upo naman ni Pinoy from 2010 to 2016, the whole 6 years of Pinoy administration, kaya wala pong naging development. Maraming kapahamakan na nangyari, mga major, sapagkat hindi nakatuon ang problema ni Pinoy sa mga sa kasalukuyang problema noon at sa mga darating pang susunod na taon mula sa kanyang panunungkulan. So a lot of things happen na talaga naging kapahamakan ng sambayan ng Pilipino sapagkat doon nakakonsentrate si Pinoy para magpayaman yung kanyang mga cronies, yung oligarchs, at the same time, libangin ang sambayanan in terms of investigating the alleged corruption committed by PJMA administration. Pero nang umupo si PRRD from 2016 to 2022,
PRRD did not mind. He did not even investigate what appeared to be the setbacks of the Pinoy administration. Halimbawa, yung mga kapalpakan, yung CEP-44, yung Yolanda affair sa Tacloban, at marami pang iba na yun ay hindi pinagtuunan ni PRRD. Sa halip, nakapokus si PRRD kung paano matugunan ang problema ng kanyang sa panahon ng kanyang administration. At dumating nga ang COVID na naging world crisis din. But then in the Philippines, naging maayos yung takbo. Hindi marami ang namatay. Kahit nagkaroon ng lockdown na kung saan supposedly ang ating ekonomiya ay magkaroon ng malaking setback, hindi po masyadong naramdaman ng sambayan ng Pilipino yon. Dahil po sa magandang ginawa ng administration ni PRRD. Ngunit ngayon, isa din po yun sa mga tinitingnan nila na sampahan ng kaso sa ganito kasi dahil doon sa COVID fund na ginamit, nilipat. So, isa yan sa mga gustong idagdag na pagkaabalahan ng Marcos administration. At balita nga natin, mayroon ng gumugulong na investigasyon tungkol din dyan. At actually, dyan nagsimula ang Marcos administration noong 2022 tungkol po sa alleged sa COVID funds na yan na sinasabi nilang plunder na dapat sampahan din si PRRD. Samantalang, noong panahon ni PRRD, pinakamalaking iskandalo sa Pinoy administration, kung maalala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay yung dingback siya na kung saan gumastos ang gobyerno ng malaking pera para bilhin yung dingback siya na yun. Na at that time, hindi pa naman well proven na talagang makakagaling. Yet, ginamit ang mga public school children especially para maging experimental. At marami ding namatay doon. With Garin, na ngayon ay congresswoman as Secretary of Health, na ito yung Garin na ito ang nagmamagaling din na gustong ipakontempt si Vice President Sara during the 2025 budget hearing of the OVP. So, ano po ang ating mensahe, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tungkol dito? Na sana itong ating mga kasalukuyang opisyal, itong Pangulo na bangag at ng ilan niyang mga cabinet members, kung hindi po ito mapapatalsik itong ating kasalukuyang Pangulo, he will have more than 3 years to rule as president. Exactly 3 years and a half from now to May 2028 or June 2028. So it would still be a long way to go for the Filipino people governed by a bangag president
who will not do anything good for the Filipino people. Instead, harping of the past na kung tutuusin, PRRD is no doubt one of the best president that the Philippines has ever had. Pero ang ginagawa ng kasalukuyang administration, concentrating on how to persecute him by all means. Yun po ang ginagawa. Projecting onto the public minds na yung sa likod ng kagandahan na ginawa ni PRRD, mayroon silang hinahalungkat na sinasabi nilang mga kapangitan. At ito nga yung AGK, extrajudicial killing, human rights violations, corruption through the COVID funds, so forth and so on. Instead na mag-concentrate ang kasalukuyang administrasyon ni PBBM kung paano matutugunan ang kasalukuyang problema ng sambayanan in terms of creating jobs so that the unemployment rate babawasan. Instead of doing everything possible to stop the growing inflation rate para mapababa ang mga bilihin, particularly the basic commodities and services, nakakalimutan po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Instead na mag-concentrate dito sa mga developmental infrastructures katulad ng ginawa ni PRRD, wala po silang nagagawa kahit na ano. Panay salita. Ang achievement ni Marcos Jr. as president, being an addict one, a drug addict, ay panay papel. O kung hindi man, yung mga dating achievement ng dating administrasyon, kanyang inaako bilang kanyang achievement, masabi lang, ma-report lang nila sa sambayanan na mayroon siyang nagawa. Pero hindi po tayo, kumbaga, hindi naman tayo tanga para maloko. Halimbawa po dyan, very specific, yung sinasabi niya sa SONA that they have completed 5,500 flood controls. Pero nasaan po yun? Tuwing uulan sa Metro Manila or everywhere in the Philippines, mararanasan po ang baha. Na supposedly, yung mga flood controls na sinasabi na yan, ito po ang sana ang magkukontrol sa baha. Na sana, kung hindi man totally at this time maalis agad yan in its totality, that would have minimized floodings everywhere in the Philippines. Pero nakikita po natin, it's getting worse. The problem on floods is instead of minimizing, it gets increasing.
lalo pong tumitindi. So, nasaan yung mga sinasabi na yan, na mga flood controls na pinagkagastusan ng malaking pera? So in other words, ang ibig lamang sabihin po niyan, the money intended for those projects had gone somewhere. Binabanggit sapagkat nabudgetan, and yet wala pong totoong proyekto. Ito yung mga tinatawag na ghost projects. O kung mayroon man, standard, substandard, na kunting ulan, sa halip na makapigil sa baha, nasisira ng baha. Bakit? Substandard. Masabi lang na mayroon, pero ang pera na nakalaan doon, ninakaw ng mga korap na officials. So sa ganitong uri po ng pamamahala ng isang bangag o adik na Pangulo, we really are going nowhere. Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, dapat patalsikin ang ating Pangulo sa lalong madaling panahon. Meron pong iilan na nagre-react. Siyempre, either na binabayaran itong mga trolls na ito o mayroon din namang sambayan ng Pilipino. In fact, hindi lang kaunti. Kumbaga, meron ding na mga loyalist na patuloy na naniniwala na ang ating kasalukuyang Pangulo ay mabuti. Ang sinasabi nila, wala naman tayong basihan sa pinagsasabi natin. Or we are just promoting this political instability in this country. Well, honestly po, naintindihan po natin yung aspeto na yan, na as much as possible, we should avoid building a culture of destabilizing the government. Meron ngang narinig po tayo na nagsalita isang armed forces element, ranking official din ito. Sabi nga niya, bakit inuudyukan nyo kami na magkudita? Ang armed forces ay walang pakialam sa mga political activities ng bansa sapagkat we are apolitical. Ibig po sabihin, dapat hindi nakikialam sa politika ang armed forces. Well, actually, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, even the PNP, hindi po dapat makialam sapagkat they are there to protect the people and let the people be different with their opinions relative to politics or social issues, because that is the essence of democracy. But the problem is, napakaganda po sa papel. Theoretically, well, of course, that is the best, whereby the PNP and especially the armed forces would not be allowed to be used by politicians for their personal interest. But the problem is, katulad po, to be specific, ang promotion sa PNP is presidential prerogative. It is prerogative of the people, especially in the executive department or executive branch.
of course, with this, uh, also and the legislature or legislative branch. Paano nakikialam ang legislature dito? Ang Congress, in other words, through the Commission on Appointment. So, pag ang isang PNP General or even Armed Forces General hindi nagpagamit sa Pangulo, hindi niya irerekomenda para maging chief ng PNP o para ma-promote sa serbisyo. Because it is the executive branch that recommends for the promotion. Para maging PNP chief ka, i-recommend ng PNP. I mean, ng presidente. In the same way na ganun din po sa armed forces. Then, the recommendation for appointment by the executive branch should be confirmed by the Commission on Appointment, constituted of congressmen and the senators. The chairman of the Commission on Appointment is the President of the Senate. So, kung ikaw gusto mong ma-promote, magpapatuta ka sa Pangulo. Katulad ng ginagawa ni Marvel, ng the chief of the PNP. Talagang sunod-sunuran siya sa anumang ipag-uutos ng Pangulo. Sapagkat iyon ang kapalit ng kanyang appointment being the chief of the PNP. At ganoon din po yan sa armed forces. So in other words, theoretically, napakaganda. At yun talaga ang dapat. As protectors of the people, they should not meddle with politics. Talagang it is designed that way by the Constitution. But in practice, hindi po nangyayari. And this is the worst of Filipino politics. Kasi nga, instead of the president consuming all his time to solve the current problems and the problems of the future para maiwasan, yung mga darating na problema, ang ginagawa po ng kasalukuyang Pangulo, his inefficiency to govern is being diverted into these issues ng nakaraan under the guise of looking into justice, looking into the abuses of the previous administration. At pag napalitan din po si Marcos Jr., kapag gago din ang naging Pangulo, ganun din ang gagawin. So, instead of the Philippines developing, instead of the Philippines achieving towards a full development, nagiging backward po tayo. Sapagkat ang pananaw ng ating mga opisyalis, lalo na ng Pangulo, kasi yan naman po ay nasa Pangulo, being the captain of the ship, mapagtutuunan po sana ang problema kung maganda ang namumuno. Of course,
we do not say na yung mga nagkasala ay hindi panagutin. Well, of course, it is just but natural. And for the interest of justice, yung talagang mga nagkasala, panagutin. But hindi po buong pwersa ng gobyerno na nakatuon dyan. Kung maalala po natin, during the war on drug of the president, isang opisyal lang po ang naipakulong nila. And it was left to the DOJ to take care of it. Si Laila de Lima po. Yun lang ang ipinakulong ng naipakulong ng administrasyon ni PRRD. At the department that took care of it under an ordinary circumstances, yung DOJ lang po as the prosecution arm of the government. Sila lang. Hindi na nakialam halos dyan ang Kongreso noon sapagkat yung direksyon ng dating presidente was not to run after the past. Kaya nung panahon po ni PRRD, bagamat nagkaroon ng COVID for more than 2 years, almost 3 years ang problema ng COVID at yung naging epekto nito, nagkaroon pa rin at the same time ng mga developmental projects. At ang sambayan ng Pilipino, hindi naging ganun kahirap sa kabila ng kahirapan ng panahon. Sapagkat maganda po ang kanyang paraan ng pamumuno. Lahat ng nasa gobyerno, nagkaroon ng takot na talagang dapat sumunod sila. Sapagkat at the same time, talagang ginamitan din ng firm hand by the President upang mapasunod ang mga namumuno sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Hindi po katulad ngayon sapagkat nakikita nila na korap ang Pangulo, lalo na ang First Lady sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. Makikita mo at ramdam kung ikaw ay very much observant, vigilant ka sa mga nangyayari, makikita mo that walang control ang Pangulo sa mga nangyayari. Every head of the department appears to be doing what he wanted to do without due regard of what the President is saying about. Example po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong kaso ni Alice Goo. Imagine na makakatakas ka with the help of the government officials. Imagine, ikaw pala ay hindi Pilipino. Magiging mayor ka o naging mayor ka ng isang bayan. At itong rampant, itong mga sinasabi ng violation of the POGO. Ginagamit ang POGO for illegal activities. So anong ginagawa nila? Investigasyon para alamin. Pero ang purpose ay isisi. They are finding linkage to PRRD. Samantalang nangyayari yan sa panahon ni Marcos na. Ni Marcos Doño. Pilit na ikinukonek nila. Instead na tingnan kung talagang totoo, halimbawa, ang kanilang investigasyon dito. May pinakita si Maharlika na picture kasama si Cassandra Ong, kasama si Mr. Wu na may-ari ng Pogo. At sinasabi ni Maharlika, the biggest campaign donors ni Pangulong Marcos noong 2022 election ay si Mr. Wu.
nobody in the Quadcom touched about it. So ano po ang ibig sabihin niyan? Ang Quadcom is investigating not for truth, but they are investigating to find evidences that can connect all these alleged illegal activities of the Pogo to PRRD. Kaya nga dito, pinipilit nilang i-connect si Roque. Sapagkat pag na-establish yung connection ni Roque, then it can easily be established linking PRRD. Sapagkat Roque was the former spokesperson of PRRD. So, yan po talaga ang purpose nila. Naalala na po natin yung isang Jamie Fortaleza na 16 years nang nakakulong, sabi niya. Lumitaw sa Congress, sa Quadcom, para mag-testify na narinig talaga niya na sa PRRD, inutusan si isang Coronel Padilla para patayin yung mga drug lords na nakakulong. At napanood din po natin itong testimony ni Padilla ni Coronel Padilla na sinasabi niya, talaga, inutusan ako. So in other words, makikita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na yung sa ganitong uri ng administrasyon, na instead na mag-isip kung paano matutugunan ang kasalukuyang kahirapan ng sambayan ng Pilipino, ay nililibang tayo sa mga ganitong issues na ang layunin lang naman ay i-divert ang attention from the massive corruption committed by the Marcos administration in terms of delving the past upang may diin ang mga Duterte. At double purpose po ito, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid. Sabi nga, this is shooting two birds at a time. Because at the same time, pag nasira nila sa PRRD, yung popularity ng Vice President in the person of Sara Duterte, kasama rin na magigiba. And that is in preparation for Martin Romualdez to become an opposed president in 2028. So actually, ito talaga ang tunay na layunin ni Martin Romualdez at ng bangag na Pangulo. Sapagkat with Martin Romualdez as president in 2028, hawak din nila sa liig. Parang sila pa rin ang nasa gobyerno. So in other words, ang talagang what is in the mind of PBBM with, of course, Lisa Araneta Marcos, the First Lady, as the engineer of all these things. Sirain si PRRD upang masira si Sara so that there will be a clear way for Martin Romualdez to become a president by 2028. Iyan talaga po ang tunay na programa at dito sila nakakonsentrate. Of course, using Congress as the means for them to do it. Bakit po nila nagagamit ang Kongreso? At bakit nagpapagamit ang mga senators at ang mga congressmen?
As we have said, kailangan po nila ng pera because of the coming 2025 election. Of course, that is about 8 months to go. By October, filing na po ng candidacy. The senators and congressmen need a lot of money for their campaign funds. So, ito po ang sinasamantala ni Lisa Araneta Marcos at ng Pangulong Marcos Jr. ni PBBM. Bibilhin nila, babayaran nila ang mga senador at ang mga congressmen ng napakalaking halaga upang gawin ang gusto nila. Of course, to the prejudice of the Filipino masses. Wala po silang pakialam doon. Ang mahalaga, magkuha nila ang gusto nila. Meron po ba silang pambayad? Paulit-ulit po na sinasabi natin, dito lang po tayo nakakita. And of course, this is upon recommendation of the executive with the approval of Congress na mayroong 700 billion unprogrammed funds. Ano po ibig sabihin yan? Ang Kongreso kasama sa 2024 budget, naglaan sila ng standby funds in the sum of 700 billion. So, wala pong tiyak na paggagamitan ng pera na yan. Basta the money is there, available for the using. Sino po ang magdidetermine kung paano gagamitin yan? Well, of course, the President. And the DBM will release it in accordance with the instruction of the President. So, ang gagawin ng Pangulo, pambayad ito sa mga congressmen at senator in terms of allotting them projects, kunyari. O sige, congressman, senator, ito, mayroon kang ganito, worth 10 billion projects. Ghost project ang mangyayari doon. Kaya nga sinasabi natin, paulit-ulit, at bantayan po natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Tingnan po natin ito. By the end of December or hanggang March, kung hindi ma-impeach si Sara Duterte. Sa bagay, kung makikita po nila na sa kasalukuyang presensya ng senador, hindi nila makukuha ang at least 16 votes, pwede po nilang ipagpaliban yung impeachment after 2025 election. Kung makikita nila na mas maraming senador ang maipananalo nila sa darating na eleksyon. Sapagkat senators will be the impeachment judges. So if the present members of the Senate could not muster the at least 16 senators to vote for the impeachment of Duterte sa kabila ng bayad, halimbawa, which to our minds, 50-50 yan. In fact, mas nakikita kong mas malamang ang paniniwala natin, baka as of the moment, makuha nila ang 16 senators to vote for the impeachment of Sara Duterte. Pero kung assuming hindi nila makuha yung 16,
pwedeng ma-defer yung impeachment after 2025 election kapag pumasok yung mga senador ni PBBM. Alam natin meron na silang 12 senators at marami na dati mga PRRD na sumama na sa line-up ni PBBM. So, ibig sabihin, itong sumama ng mga dating PRRD na sumama kay PBBM, that is already against the Duterte, and they might be, definitely, they are just might, hindi lang might, they may be voting or they will vote definitely for the impeachment. Kasi tiyak na kasama sa arrangement yan kung bakit sila isinama sa line-up. So, in other words, sa halip na tingnan ng kasalukuyang administrasyon ang kapakanan ng sambayanang Pilipino in terms of devoting their time on how to solve the problem, kasama po siyempre dito yung Kongreso, ang kanilang oras, ang pera ng sambayanang Pilipino ay nauubos upang gamitin sa kung paano nila may pakukulong si PRRD, paano nila masisira ang credibility ng Vice Presidente. Uubusin nila ang oras at ang pera ng bayan sa mga ganyang programa. At ang nagdurusa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong sambayan ng Pilipino na kasalukuyang umaasa sana sa kung ano ang dapat na magawa ng kasalukuyang administrasyon. Take note, kung hindi po ito mapapatalsik, you still have more than 3 years to go as President of the Republic. And we will be governed for that long time of an addict president with an addict first lady who is manipulating the affairs of the country. At ito naman pong mga congressmen at mga senador nagpapagamit. Kaya po panawagan natin sa sambayan ng Pilipino. Una po, ang panawagan natin dito talagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo sa lalong madaling panahon. Kung hindi po mangyayari yan, sana maging matalino po ang sambayan ng Pilipino sa kanilang pagboto. Huwag po silang padadala sa pera. Pag binigyan po kayo ng pera, tanggapin ninyo. Pera naman natin, pera yan ng bayan na pinamimigay nila. Pero huwag nyo silang iboto yung mga korap na politiko na alam po natin na wala namang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Of course, hindi po nila aaminin yan. Sa kanilang pangungumpanya, ang sasabihin po nila, serbisyo. Pero kilala po natin sila. Huwag po nating iboto. Iboto po natin ang alam natin na may magagawa para sa bayan. So muli po ang ating panawagan, lalong-lalo na rin po sa simbahan, particularly ang simbahang Katoliko. Ang sinasabi po natin, dati naman naging aktibo ang mga simbahan, lalo na ang simbahang Katoliko, sa pakikialam sa nangyayari sa ating bansa. Well, of course, we understand that there is what we call separation of powers between the church and the state.
where the church should not meddle the affairs of the state and vice versa. That is what the Constitution says. Pero sabi nga ni Cardinal Sino, hindi natin pwedeng ipaghiwalayin sa tunay na buhay. Well, theoretically, maganda. Nasa saligang batas yan. But with our daily life, of course, we cannot separate because the citizenry themselves who are directly affected by the way the people or the politicians govern this country are the very flock, the very people who constitute the church themselves. Sila yung bumubuo ng kongregasyon ng anumang simbahan. So much so na kung sila ay magdurusa dulot ng kasamaan ng pamamahala ng ating Estado, mismo ang simbahan din as a congregation na binubuo ng sambayanan ang siyang nagdurusa, which of course cannot be ignored by the church because the duty of the church is also to promote the welfare of the members of the congregation, particularly the spiritual aspect of their lives. But of course, the spiritual life cannot just be separated from the physical aspect of life of everyone. Alam po natin yan. So in other words, sa tunay na buhay, hindi pwedeng sabihin ng simbahan na wala kaming pakialam sa nangyayari sa ating estado, sa ating gobyerno, sapagkat mayroong tinatawag na separation of the church and state na nakasulat sa saligang batas. Hindi po yan. That cannot be a justification for the church not to meddle with whatever is happening in the system of governance. Historically, yan pong separation of the church and state, kung bakit inilagay sa Constitution yan, it was also because of the bad experience during the Spanish period in the Philippines, whereby the Governor General, who was supposed to be the political leaders, had been controlled by the friars because of the religious culture at the time. So learning from that experience, the framers of the Constitution since 1935 carried over to 1973 and lately to 1987 Constitution that provision of the separation of the church and state were maintained. Pero ang purpose po niyan ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino na siya rin po ang bumubuo ng simbahan, hindi lang ng simbahang Katoliko, but lahat ng simbahan, denomination sa Pilipinas. So, naibig po sabihin niyan, let us not be literal in interpreting that provisions of the church and state. Nandyan po yan, inilagay yan dyan to avoid the evil of the past. But it does not mean that patuloy nating gagamitin yan to continue the evil in terms of kahit masama na ang ginagawa ng gobyerno, wala pa rin pakialam ang simbahan dahil sa provision na yan ng saligang batas. Yan po ay very parochial interpretation of the said provision. Hindi po yan. That was not the intent of the framer of the Constitution. The intent is to use that provision, specific provision in the Constitution for the good of the citizenry, for the good of the congregation.
Yan po ang tamang pananaw sa nabanggit na probisyon ng saligang batas. Kung makakatulong sa sambayanan ang gagawin ng simbahan in every way possible, then that cannot be a violation of the said provision in the Constitution. Muli, magandang umaga at maraming salamat po.